So karon proceed na ta sa ika fourth nga paragraph. Dire sa fourth paragraph, fifth paragraph na lima man to ka paragraph ang required pero nakaira man siya fourth. This study focuses on creation of leaf cloud. Ang kaning ika fourth paragraph gina-emphasize na diri after nga na-discuss nato ang second o ang third paragraph which is nagtackle sa global, national o local issues nga ma-relate nato sa ato ang gusto i-research sa global na ay meeting the food demands sa growing population kay nagkadagan na ang population sa tibuok kalibutan. Unya, climate change, diminishing arable land, nya excessive water consumption sa traditional farming, mo na mga adapting sustainable agricultural, mo na mga problema sa global o sa national, isang food security o climate change gihapon. Unya, access sa kanang mga makabagong unsa technology sa farming, technical skills sa local, strong ang atong agricultural diri kay naay demand sa surrounding urban areas nga mamaligya sila or mapalit sila og mga source fresh produce para sa mga burger. For example, na malingig burger kinahanglan na lang mga lettuce mga salad, so malit sila na growing demand so isa na sa mga challenges na maka-farm sila o maka-produce sila paspas og nutrient mix. Kung tanaw nyo ang pattern gikan sa dako nga problema unya hinay-hinay nga gipagamay diri sa Philippines, food security unya pag-abot sa local gipagamay pa jud ang problema tungod kay na ay nagademand og asa makapalit og mga persa ng mga litos. Ang challenge sa mga growers nga diri sa ato ang local region is kanang related sa nutrient mix, pag-balance sa nutrient mix sa water. So dili na tayo address ng mga meeting food demands, gidiscuss lang nato nga gikan sa global nga problema ato siyang ginarrow down into problema na lang sa nutrient mix. Hangtod nga sa ika fourth nga paragraph mao na ni ang pag-address, mura siya gi-filter ang problema ba, hangtod nga na filter ni mga problema down to the kaya na nato i-address. So since na narrow down na nato ang problema, mag-discuss na taon sa ano to pag-solve. This study focuses on creation of leaf cloud, a system designed to provide hydroponic lettuce growers, farmers, with an intelligent and effective tool for overseeing vital crop nutrients. Ang kaning siya nga solution, kuha ni siya, ma-provide ni siya once nga ang imong research makita nimo nga possible siya buhaton. Ang purpose man nitong research is mag-research pa man ta nga mag-support nga nung nice ni siya buhaton. Kani siya nga statement dili ni siya about sa ato apang ikandak nga research kundi murag futuristic ni siya nga maka-provide ka in the future sa mga local growers or sa mga lettuce growers og intelligent effective tool nga mag-oversee sa ilang vital crop
nutrients. So like for example, ang output or ang atong mabuhat sa kaning nga research, kung mapakita nato sa atong research nga nabuhat nato na siya, pwede nimo ma-introduce na dito sa mga local farmers nga pwede po mo maging sa inyong mga farms. Pwede mo mag-set up og set system ng ani. Pero dito sa ato ang research, not necessarily nga magbuhat jud ka og as in graphicanized nga system jud. Pero ang imong aim diri is once nga imong research is conducted, nakabuhat ka og nabuhat nato ang methodology, then kaning leaf cloud nga system pwede nimo ma-propose maingon sila nga kaninyong farm pwede nimo gamitan og ang leaf cloud nga research. Ang main objective ani is to develop a mobile application that is easy to use. So during the course of research, mo nang time nga mag-develop ka. Pero once na kay na-develop nga mobile application, dili ang kaning atong research dili lang yung mobile application, part lang na siya. Pero mag-develop ka mobile application nga pwede na ma-introduce sa mga growers in the future, kumbaga nga kani siya makatabang sa inyo mga paspas o makapadagan sa inyo og bunga potentially. So ang main objective is to develop a mobile application that is easy to use. So ang kuan ni is nakakay mobile application nga dali lang gamiton. So para siyang dali lang gamiton, nice ang iyang UI interface, kang dali lang siya interact, similar sa Facebook nga app. And then by utilizing IoT devices and advanced image processing techniques through convolutional network, so during the time nga mag-develop ta og mobile application, gina-utilize po nato ang IoT devices. Pag mo yung IoT devices, katong mga device nga pwede nimo sila i-connect sa kada isa para mag-storyahanay sila. Like for example, ang camera i-connect nimo sa controller. Kay para ang controller mag-instruct sa camera nga mag picture siya sa lettuce leaves, let's say every 1 hour ana. Kunya ma-instruct na po siya sa lain nga sensors nga kuhain ni og measurement once nga mag-take na og picture ang camera. So kaning mga devices, ang camera, ang controller, ang mga sensors, connected sila sa kada isa para makag-storya. Gi-emphasize diri nga IoT kay like for example, katong gingon og ganina nga ma-picture na si camera, at the same time ang controller mo instruct pod nga oy nagpicture ang si camera, kuhain na pod og readings, mga readings like for example unsa may pH reading sa kana nga tubig karon, unsa may electrical conductivity, para training nimo sa kang CNN mao na ang image nga na-capture, unya mao po ni ang iyang mga measurement sa pH, AC o temperature, the time nga gi-capture ni nga image. So by utilizing IoT during the time sa pag-develop pa nimo og mobile, gina-utilize pa nato ang IoT devices, advanced image processing techniques, convolutional neural network. Ang kaning app nga gina-develop para sa mobile, mag-offer ni siya og real-time assessment. Inyo nang i-define lang kaning real-time, dili gina siya ingon na as kaysa in reality dili man gid ma real-time nga as in sabay jud pero kaning real time diri ang pasabotan is at least pas-pas ka siya nga mura siya kanang nag-send ka og chat sa messenger ba, mabasa din sa pikas.
Real-time assessment of nitrogen, phosphorus, and potassium levels in hydroponic environments. So, kani nga app will offer a real-time assessment sa nitrogen, phosphorus, and potassium levels in the hydroponic environment. The overarching purpose of this initiative is to alleviate the challenges related to nutrient monitoring. Kaya di ba na-mention ako dito sa second paragraph nga na ay noticeable increase of interest for innovative farming methods hydroponic diri sa ato ang local region. Pero ilang mga challenges is kanang pag-achieve og precise nutrient mix. Mo na ilang isa sa mga challenges ug mao po natong gina-solve. So diri ang statement mo ni ang nagkuana na katong statement diri sa second paragraph mo na ang gina-solve ani nga statement. The overarching initiative is to alleviate the challenges. Kaya na may challenges related sa nutrient monitoring, allowing the farmers or growers to make timely and well-informed decisions that improve plant vitality, increase crop yields, and encourage more sustainable and effective practices in hydroponics. Ang pasabotan ning timely kana ganing for example oras-oras or at least ma-inform ang farmer unsa na nahitabo sa iyang farm, unsa na nahitabo sa nutrients, balance pa ba yung nutrients. So kaning app mahimo na siyang possible kay maka-notify naman siya sa farmer nga for example at 5 PM or 4 PM or 3 PM ang iyang app mga notify sa iya. So mo nang nga timely. So let's say si farmer nagtan-aw og Netflix, mo-notify rag kalit nga o yang imong farm kulang na siya og nitrogen. So mahimo na siyang well-informed at that time, nagtan-aw lang siya Netflix. Na well-informed lang siya tungod kay na siya mobile app. Then makabuhat na din siya og well-informed decisions. Maka-decide na din siya, oy madto kog farm kay ako atong dugangan ng nitrogen dito. Or magtawag na lang siya kung kisan dito tapos dugangan niya. Pero kung ang iyang hydroponics na lang sa gawasing balay, example, ang tanaw lang siya Netflix, and then maadto na din niya dugangan ng nitrogen. So well-informed decisions, maka-design siya og informed dili kay pataka lang ta. Dili lang siya magpataka og decision nga ay napa ba kay nitrogen ani mong sa. So ma-improve ang plant vitality tungod na and then tungod kay timely ang iyahang decision making, kabaligya siya daghang litos nga tambok. Unya ang kanipon nga research maka-encourage po ni siya og more sustainable and effective practices sa hydroponics. So ang outcome ni atong research kung mabasa siya sa lain or ma-experience nila ang paggamit sa leaf cloud, then maka-encourage ta og more sustainable. Kaingon ta nga ang kaning among research maka-contribute ni siya sa problema sa tibuok kalibutan katong sustaining sustainable agricultural practices nga dili maka-harm sa planet Earth. Og effective practices in hydroponic agriculture kay na may existing practice sa hydroponic agriculture. Kaya atong research gidugangan pa jud nato og another effective practice sa hydroponic agriculture ang mag-develop kag app nga nagagamit og convolutional neural networks para bright